Ayun, magandang araw guys mga kalapatid. So pakawala ako ngayon ng mga bago nating YB. So ayan, naka-viewing yung iba. Ito naman pinakawalan ko na. Hindi yan YB, yung nasa taas na yan. Breeder ko dati yan. Tapos pinutulan ko ng pakpak, binunot ko. And then umamo naman dahil yan yung sinasabi ko sa inyo na feeling tatay epal. Pero alam mo, isang beses nakita ko siya pala yung nagpapasubo sa sisiw. Tapos umuwi na yan, ayaw na niya umalis sa akin. So sabi ko mas okay. Ang mali lang dyan sa na yan, galing yan sa isang magaling na pansir dito. Ayun, dumapo na doon. Galing yan sa isang pansir dito sa Kainta na magaling din, may mga napa-champion na rin na ibon. Kaya lang niya binenta sa akin yan dahil yan, breeder niya yan, kaya lang niya binenta sa akin dahil wala kang singsing. Pero yung anak niyan napanalo na niya. So binili ko yan, sabi ko try ko i-breed. And then may naging anak yan sa akin. Ang problema naman, hindi ko na natanggihan, may umarbor na isang tropa ko sa katrabaho ko. Tapos hindi na siya ulit nagkaroon ng sisiw sa akin. Kasi yung asawa niya nilipat ko sa iba kasi ayaw niya maglimlim. Yung sumunod na anak niya hindi na niya nililimliman. So tinigilan ko na, hinayaan ko na lang, binaklas ko na lang. Yung asawa niya nilagay ko na lang dun sa isang blue bar. Ayan, may mga naging anak na sa akin yung anak niya. Ayun eto, yan, yung black na white na yan na off color. So hindi niya kasi nililimliman, ewan ko kung bakit. Ayun. So hindi na yan umalis sa akin. So nagpakawala ako ngayon ng mga ibang YB, yung YB dito, tsaka yung hindi dito, yung galing dyan. Ayan, ang gagandang YB. Ang gaganda, ang pupogi. Ito pinaka gustong ko talaga kulay nito, para siyang kalawang na blue bar. Ang pupogi ng YB ko ngayon. So yun dito hindi ko pinakawalan kasi masyadong mailap. May pakpak na, baka mawala pa. Although may mga pakpak na rin naman to mga to, pero hindi sila maiilap, hindi gaya nito. So hindi ko na muna to pinakawalan. So kanina nagparonda ako, 3 yung rumonda, hindi pa nabalik ngayon. Pero hindi mag-overfly yun yung mga batcher ko. Ang tatayog na nila lumipad ngayon, mukhang pwede ko na silang bitawan sa malayo. Talagang kabisado na nila tong village na to sa lawak ng lipad nila. Medyo layo ako kasi parang nabubugaw tong isa. Ngayon may pakpak na siya. Dati pinutol ko yung pakpak niyan . So ang maganda sa kanya, umuwi siya, kaya hinahayaan ko na lang ngayon. Ito naiinggit, gusto makalabas. Wala, breeder ka, wala ang karapatang lumabas. Ito isang beses, ito nung dyan pa siya nakakulong, nakawala itong itim na to. Pero mukhang hindi niya matiis tong asawa niya, bumalik siya sa kulungan niya. So kinabahan ako doon ng konti, kinabahan ako mga 20 siguro. Yan, so ang pupugi naman ng mga breeder ko. Ay, ang pupugi naman ng mga YB ko ngayon. Ayun, ito talagang pugi talaga nito. Pugi, ang pupugi. Panira naman to mga na to, mga galons na to. May pinagtatapon ko na yan bago na naman bang galons to. So pogi. So ito, malapit ko na talaga baklasin to. So ito na lang, inaantay ko na lang yan lumaki. Actually ito galing to sa tropa ko ayaw na niya magkalapati. Ay, nabanggit ko na pala yung sunod na video, sa nakarang video ko. So ito yung anak na yun, yung parang kalawang na sinasabi ko na ayun pala siya, ayun na puging-pugi, napupugian talaga, para siyang blue bar na may kalawang. Isang beses nakita ko yung kay parang Jaime Lim ba yun, yung sikat na, yung legendary na nangangalapate, legendary na sa kalapate. Parang may nakita ako sa kanya ganyang kulay na gustong gusto niya. So ito nga, kaya yung ganitong kulay kaya yung gusto niya. Buti na lang nasingsingan ko yan. Ayun, PHA siya singsing, hindi yung green na yan ayan, buti na lang nasingsingan ko. Pugi talaga anak na ito. Sayang, tinapon ko yung itlog na ito kaganina kasi ayoko nga muna mag breed, ibabakante ko rin to. So sayang.
Ang ganda ng lumalabas na breed. Kasi ano to may pagka-homer to oh. Tapos malaki din ang ilong ng nanay. Although hindi na basihan ng ilong ngayon, pero ang pugi kasi tingnan ng kalapate pagka malaki ilong. Totoo lang. Aangasan ako sa kalapate. Pero hindi ko na binabase yung utak ng kalapate dyan kung matalino o hindi ko na binabase dyan. Hindi na yan ang basehan ngayon. Ang basehan ngayon kung paano ka magpalaki ng kalapate. Nasa nag-aalaga na yan ngayon. At syempre sa breed, sa pinanggagalingan niya kung saan bang breed yan. Okay. Yung isa lumabas itim sayang yung nga pala speaking of itim, di ba may pinakawalan ako na nakadapo doon sa isang bahay dyan. Hindi umuwi. Hindi ko alam kung bakit. Di sila umuwi. Umuwi naman pero umalis din, rumonda, tapos ayun hindi na umuwi. Kubiyan hindi na umuwi. So ganun talaga. Pero parang feeling ko meron kasi nangangalapati dyan bukod ata kay Ex Machina. Marami naman nangangalapati dito. So siguro doon pumunta yun. So okay lang. Inaalaga naman nila siguro. So, ako kasi hindi ko ugali guys na bawiin pa yung kalapati kapag ano na, kapag nadagit ng iba. Kung ibabalik nila okay, pero hindi nila ibabalik, bahala sila. Sana alagaan na lang yun. So pupugi talaga. Gusto na magsilipa doon ako. Wag sana magsipag overplay itong mga to. Parang kasing kaya na nila lumipad so para kasing kaya na nila lumipad. First time nila makalabas Itong isa nag-iisip na kung lilipad May mga dilaw-dilaw pa sila Katakot to pag nag-overplay itong mga to. Buti na lang to hindi malayas. Yung itim na yan parang mahina yung palagi siya nakahiga. Anak na itong dalawa pero ampon nila. Kasi yung totoong magulang yan na-arbor na ng kawork ko. So yung yun yung isa kong kawork na-arbor na niya yan. So yung isa para namamara ko na naman tinapon ko rin kahapon, sinabay ko dito, tinapon ko rin yung itlog nila kasi ililipat ko na nga sila dito at dito yung anak. So talagang maraming kulungan na mababakante ngayon. Ito gusto ko sanang gibain kaso gagawin daw kulungan ng tatay ko, ikukulong na doon yung mga sisiw namin. So sige, yun na lang kasi kaya ako nagbabawas ngayon para mas madali silang pakainin. Ano yun, parang natagatak niya. Okay, so ayun, salamat po sa halos 8 minuto ulit na kwentuhan sa mga bago, pa-subscribe naman po, malaking bagay sa akin, at sa mga datihan na maraming salamat sa suporta, at yun lamang po, mag-iingat po kayo and God bless po sa inyong lahat.